morning guys. Long time no vlog. Ayan, syempre para saan ba tayo bumabiyahe? Papunta tayo ngayon sa tindahan natin guys. Ano kasi sa sobrang tagal guys, kasi nga simula nung naglindol, pahirapan yung pagkuha namin ng stocks, no? Kasi sirado yung mall na pinagkukunan namin ng stocks kasi nga may mga damage. Ayun, may nag-check pa, almost 1 month din kaming hindi nakapasok doon. So umasa lang kami sa mga agents or sa market, yung sa wet market, sa mga ganun, sa palengke talaga. So umiba yung mga presyuhan, pero wala na ding nagawa yung mga customer. So simula nung naglindol guys, pahirapan yung pagkuha namin ng stocks. So kanya-kanya kami hanap ng stocks na kung saan kami makarefill. Kasi nga dahil sa sirado yung mall, mas marami yung pumunta sa tindahan para doon na lang mag-grocery kasi hindi na makakapamili doon sa mall na grocery. Though mas mura doon sa mall, pero kasi yung takot mo, no, yung safety mo. So yung iba napili na lang bumili doon sa amin. Yung patong ko naman guys, nasa 10%, lalo na yung mga needs talaga. Nasa 10% lang naman. Hindi ako masyadong makapamahal. Kasi nga sa nabanggit ko sa inyo noon, marami talagang kompetensyang tindahan dito sa tabi-tabi. So hindi na ako makababa pa lower than 10%. Kasi nga meron kaming rentang binabayaran at saka merong mga tauhan na binubuhay, pinapasweldohan. No, so 10% is okay na. Hindi naman na nagrereklamo yung mga customer natin. Dati kasi nung simula pa lang, syempre nasanay ako sa city area na tindahan, yung presyuhan nasa 15 to 20%. Yung patong kasi nga mahal yung renta doon at saka convenience din talaga sa kanila kasi malayo sa pamilihan, no? Kasi nasa harap tayo ng ospital at saka kung sa mall pa sila bibili tapos pa konti-konti lang yung binibili nila, parang hassle din sa kanila. So yun, nasanay ako. So unti-unti ko naman din nabago yung presyo hanggang ngayon, ayun na balance na kuha ko na din lahat, napalitan ko na lahat ng presyo. So medyo okay na yung ng mga customers natin, no? Binisita tayo ng DTI last week kasi nag price check sila. Goods naman, wala naman tayong overprice kasi nga ayaw ko din na walang customer na papasok kasi ang mahal ng paninda natin. So ayun, mas makaka-level ako sa mall price guys kapag sa panel ako kumukuha ng stocks. No, kasi yung panel price, minsan mas mura kay mall compared sa panel, no? Hindi ko lang maintindihan. Pero siguro ine-negotiate ni mall yung presyo nila, kaya minsan mas mura sa mall kukuha kaysa sa panels. No, kasi kapag ka nag-e-encode kasi ako guys, nakikita ko yung mga dating presyo, bagong presyo, ganun. So mako-compare ko talaga yung presyuhan. Minsan naman napakamura, lalo na sa frozen items. Kapag ka may dumaan na panel ng frozen items, nasa 10% yung difference, no? So from the mall, nagpatong na si mall galing sa panel nila, nagpatong na si mall ng 10%. Plus kung doon ako bibili, papatong uli ako ng 10%. Mapapamahal talaga pagdating sa end consumer natin. So kapag tayo yung directly kumuha sa panel, tayo na lang yung magpapatong ng 10%, tapos yung presyo natin ka-level na lang ng mall price. Ganon yung nangyayari. So naman, luckily medyo marami-rami na tayong panel, no? Halos lahat ng products meron na. So yung presyo natin nagko-compete na tayo sa mall. So meron pa rin namang like naghahangyo guys. Yung hangyo guys yung tumatawad talaga.
kapag ka maramihan. Kapag ka andun ako sa tindahan, kapag ka may tumawad, pag nasi-check ko yung presyo na meron din namang profit na nakukuha kahit na ibigay ko sa kanya ng ganito, ganyan. Minsan naman tinatawaran ko, no, ng 5 pesos or 2 pesos, ganon, kasi yun na talaga yung pinakasagan. May nakaset kasi yan doon sa presyuhan namin na ganito lang talaga yung cut off ng price na kayang itawad ng customer. So ayun, ngayon papunta ako doon sa kabilang branch kasi nga since wala namang kaming renta doon, babaguhin ko na din yung presyohan, gawin ko na ding wholesale. Medyo matagal-tagal kasi yung process kapag ganito, kasi lahat i-edit mo. Yung cost okay naman na yun, yung mga retail price mo na lang babaguhin mo, lalagyan mo ng wholesale price na kapag nag-enter ka ng 12 pieces automatic na chumi-change yung price ng item natin. So kumbaga nagiging wholesale price automatic kapag ka nagpa-punch sila. So yun yung dahan-dahan kong binabago dito sa tindahan, guys. Pero kasi yung dito na area, subdivision kasi to, guys, isang subdivision lang. Nasa loob kami ng subdivision. So marami akong kompetensyang maliliit na tindahan. So bago makarating sa akin, maraming tindahan na nadadaanan na yung mga customer. So nag-iisip pa ako ng mga bagong strategy. Paano natin bubuhayin or... So last week, guys, yung binago ko or nilagyan ko ng mga presyo na wholesale, nauna ako dun sa mga soft drinks by case, no, like yung mga Coke na 1.5 mismo swakto, excuse me, ayun, naglagay ako doon ng wholesale price. Tsaka yung sa mga beer, kasi pag sinabi nating beer, hindi lang yan isang beer. Sa Red Horse pa lang, guys, may 3 variety yan. Lata ay 4 pala, 5 nga pala kasi may super na sila. Super, yung regular nilang Red Horse na litro, meron silang stallion, meron silang 500 ml, meron silang lata. So lahat yun lalagyan ng wholesale price. Tapos iba-iba pang beer, no? Kasi para masana yung mga customer. Tapos nga pala nagbago ako ng oras from 6 AM kasi napansin ko yung mga pang morning items ko hindi na masyadong nabebenta, like yung mga kape humina, yung mga Energen, ganun, humina na siya kasi nga yung open time namin ngayon is 9 AM. So sabi ko balik tayo sa 6 AM. Yung mga itlog, guys, ang hina na kasi syempre late na nag-o-open. So 6 AM to 3 PM, tapos 3 PM to 12 midnight. Kasi nga dahil sa 7 PM sirado na yung tindahan, humina din yung mga alak. So kailangan kong magstay ng until 12 midnight para mabenta yung mga alak natin. Anong meron? Bakit ganito? Dakop? Meron parang huli, guys. Meron mga pulis na humuhuli ng mga ganito ng mga walang papeles yung mga sinasakyan. Saan ba yung Marang? May nag-post na andito sila sa doon yung Solidad. Ayan. So ito na yung entrance ng subdivision talaga, guys. Yung main. Ay, ito. Ayun, oh. Malalaki daw yan, guys. Malalaki daw yung ano niya, Marang. Nakita ko sa picture. Magpapabili ako mamaya kay Kikit. Kasi si Kikit, guys, nagtatrabaho na sa hardware ngayon. Yung bunsong kapatid namin. Naghanap buhay na siya, guys. Kasi bumukod na siya. Bumukod na siya. Doon na siya nakitira sa girlfriend niya. So sabi ko, wag ka maging palamunin kasi hindi natin yan ugali. Yung mga kapatid natin nagsisikap para matustusan yung mga sarili namin. Ikaw dapat magtustos ka din sa sarili mo at sa girlfriend mo.
Kasi hindi pwede na ikaw yung tustusan. Ano ka? Sugar baby? Yun yung bunso namin guys na pinapaaral ni mama ngayon kasi makamama talaga. Kapag ka sa mga ate kasi humingi ang daming kami nga dati ganito ganyan nagtatrabaho para maka tawag nito makakuha ng baon or makabili ng mga gusto namin, tapos ikaw hingi-hingi ka pa kay mama. Ano ka na, ilang taon ka na, humihingi ka pa rin kay mama. Ganun kami. Ganun kami sa kapatid namin guys. So hindi siya humihingi sa amin, minsan nagpapalambing. So ayan, binibigyan kapag ka may extra, kapag ka good mood. Pero pag kay mama talaga humihingi. So si mama guys nagtatrabaho kasi nga alam nyo, si mama hindi makapagpahinga sa bahay. Hindi nabubuhay sa bahay yun. Kailangan makalabas. Sanay yun siya sa trabaho guys. Sanay yun siya sa tinda-tinda. Kaya hindi siya or ayaw niya yung nasa bahay. Kahit nga magbantay ng apo niya, ayaw niya pag nasa bahay. Okay lang, ipadala mo sa kanya sa tindahan, pero wag lang sa bahay. Kasi talagang bored na bored siya, parang sumasakit daw yung katawan niya. Para daw siyang may sakit kapag ka nasa bahay lang siya. So ayan, approaching. Ako, nakaka-stress yung daan dito. Ayan, so ayan si Triple Jer Hardware. Lumalaban. Ayan, ito naman yung tindahan natin guys. Ayan, so ayan na guys, meron na yan siyang gate. Sliding gate. Naray ka dere? Papalit ako marang. Ayan guys. So ang mangyayari dito kapag mag-open na tayo ng until 12, i-close lang itong gate. Katulad ng 11-11, ayan may window naman. Katulad doon sa kabilang tindahan, no? Para safe sila hanggang 12 midnight. Ayan, meron din kami mga sandals guys, oh. Laruan para sa mga bata. Ayan, meron kami 5 kilos na bigas. Ayan, so yung mga harap talaga namin ay mga bahay-bahay. Ayun, merong tindahan ulit, ano. Tapos hanggang doon mga tindahan-tindahan na yan. Ayan guys, bili tayo ng marang. Gusto ko kumain ng marang. Check natin kung meron pa ako. Ketchup! Meron akong snack. So yung kilo niya guys is 30 pesos. Yung kilo ng marang. So depende daw sa variety. Meron siyang tag 45. So yung tag 45 ay yung malalaki yung laman. Yung tag 30 naman ay yung ordinary lang na maliliit. So ako'y nahangak. Hindi ko pa rin nakikita yung rambutan guys, natanggal talaga sa liso. Gusto ko talaga yun kasi nakakapagod kainin yung madikit sa buto. Para kang kumakain ng bubble gum. So gusto ko yung tanggal talaga para diretso lang nguya-nguya. Yung kahit kamay lang yung gamitin mo sa pagtanggal ng buto, eh matatanggal mo kaagad. Ayan. So tapos na ako doon sa kabilang tindahan kasi nagka-issue sila. Nagka-issue sila sa pag end of the day. Kaya humihingi daw ng password, kaya yun pinuntahan ko. So ngayon tapos na ako, punta na ako ulit sa opisina ni Madam Tenji. Kasi kailangan na natin i-check yung payroll ng mga staff. Double check, no, kasi merong mga cash advance na hindi nababawas. Hindi na i-charge. Kasi yung ibang staff hindi honest. Hindi sila nagsasabi ng totoo.
kapag ka yung cash advance nila eh hindi nabawas, eh hindi din nila binabayaran. So kaya talagang double check. Kasi meron din minsan na may miscompute ng secretary, no? So double check natin kasi pera din yun. Napakainit guys. Ayan. Highway. Ayan guys. Welcome back. Welcome. Ayan, ang putla ko guys. So, hindi ako makapaglagay ng lipstick guys. Humahapdi yung palibot ng lips ko. Parang na-allergy ako. Or na-allergy na talaga. Na-allergy na talaga sa lipstick na nagamit. Yung nagamit ko naman guys is yung Romand lipstick, yung nabili ko sa Japan. Parang hindi ako hiyang. Kumakati yung palibot ng bibig ko. So medyo nagmamark siya ng black. No? So ayan, pabalik tayo sa 1111 consumer at dumating yung kapatid ko guys na galing Cebu. Nagpasyal siya dito sa amin kasi nga pinapauwi namin. Sige lang siya biyahe-biyahe abroad. Tapos hindi siya makapasyal dito sa amin. Nagselos. So ayun, pinauwi namin guys. Nandito na siya. Kaninang tanghali dumating. So nagpabili ng Jollibee. Bida ang saya para sa mga pamangkin niya. Ewan ko kung siya yung nag-request o nagpabili talaga nagpabili talaga si Madam Tenji. Yung pa tong lubak-lubak ng General Santos dito. Uy, tagal matapos ng nagawang project na tulay. Ayan, so medyo mapapatraffic ako ngayon kasi nga yung going to Apopong, going to Polomolok is dito na dadaan sa Mabuhay Road. So yung daan natin pauwi, dadaanan na rin ng iba. So sa 2 lanes na madadaanan mo guys, ang dami ko ng kalaban sa daan. Magiging matraffic yung pag-uwi natin ngayon. So hindi naman siya ganong matagal, siguro mga 30 to 40 minutes na biyahe, no. Parang umabot na ako ng tupi nito. Pero kapag wala namang ganitong sitwasyon, nasa ano lang, 10 minutes yung papuntang 1111 galing sa city. 10 minutes to 15 minutes maximum. Kapag ganito, pahinto-hinto, nasa 30 minutes to 40 minutes yung biyahe natin. So time check, alas 5 ng hapon. Gustong gusto ko mag lipstick kasi ang pangit. Ang pangit tignan guys, so tingnan nyo. Pero talagang nafe-feel ko yung kati. Ayaw ko lang kamutin kasi lalong lumalala. Lalong kumakati kapag kakinamot ko. Ayan o, nafe-feel ko parang may tumutusok-tusok sa labi ko guys, dito sa mga gilid. Sarap kamutin. Ayan, kung napapansin nyo guys, may mga sako akong dala. Yung laman yan, chicheria. Kasi naghihilaan kami ng stocks ng mga tindahan. Kung saan may kailangan, kukuha kami. Kung saan marami, babawasan namin para iwas expired items. Kasi itong dala ko, August ito mag-e-expire. Actually, masasauli naman natin yan sa sa supplier. Kaso lang, sayang din naman, no, kasi marami-rami pa. Marami-rami yung natira. So, pagtulungan, kaya sabi nga ng siya, wala namang problema sa BO ma'am, pero pagtulungan lang natin na mabawasan konti. Kasi sayang din naman, kasi hindi na din daw yan magagamit doon. So kasali na sa pag-quotation siguro lang ha, kasali na sa quotation nila yung losses na mangyayari kapag na-expirean sila ng stocks. Parang kasali na sa costing nila, no. Hindi ko lang sure, or talagang losses na nila yan. Kasi sa amin kapag namimili kami like sa palengke lang or sa grocery ng malls, hindi talaga kami makakasauli ng expired items. So ayan, ang iba kami na lang nagkukonsumo, ang iba pag masauli, isauli. Pag hindi talaga kaya, may mga yung mga staff naman natin na mababait,
before 1 or 2 weeks before or 1 week before, kinukuha na lang nila, inuutang na lang. Sabi na lang, sa next na lang na payroll ito ma'am, ibawas na lang para mabawas-bawasan yung losses natin, no? So, mabuti din na meron tayong mga ganitong stuff na ano. Kasi kami din naman nagko-konsumo kahit nga expire na. Kasi yung ano, lalo na yung ibang items natin, meron pa naman yan siyang ano, meron pa naman siyang mga extensions, no? Hindi talaga siya yung sirang-sira talaga. Like, kung bago pa lang naman na expire, hindi pa naman yung nakakasira sa atin. Sira naman. Sira naman na. May sisirain pa ba? Ayan, so ayan, nandito na tayo sa Jollibee. So, nakakuha ako ng pera, guys. Kuha ako ng pera sa ukay-ukay. Meron daw benta, sabi ni mother. So, ito yung ginagamot ko ngayon sa lips ko. Temporarily kasi sobrang dry, sobrang pamalat-malat. Namamalat. Good afternoon. Yum burger ba to? Ang saka itong yum burger na ay fries? Y1. Large ang fries. 5 ka set. 5 ka Y1. 5 pagka large fries. Ay, 3 lang siguro. Regular lang 2. Tapos regular Pepsi. Wala na. Dili lang. Dili lang. Pila tanan? 872? Pastil? Kumotoo. Ang pastil yun. Kumotoo. Thank you. Ayo lagi dia sa may ano lagi, dili na dalawa. Ayan. Kung napansin nyo guys, meron akong tinanong na bata. May bata kasi na humihingi. Humihingi dito sa drive-thru. So, hindi talaga ako nagbibigay guys kasi ayaw kong lumaki silang hindi marunong maghanap buhay ng maayos. Okay. Yes. Fries. Burger. Aya. Thank you. Oops. Yeah. Isa. And so yung mga bata guys na humihingi-hingi, hindi ko talaga bet bigyan, no? Siguro mas bibili pa ako doon sa mga bata na nagtitinda, like nagtitinda ng trapo, nagtitinda ng walis tambo, ganun guys. Inuubos ko yun, yung mga ganun kapag may nakikita akong nag-iikot-ikot na nagbebenta, bumibili talaga ako. Lalo na yung walis tambo or walis tingting, inuubos ko yan kasi mabigat sa kanila. At least kung maubos ko, kung gusto pa rin nila magtinda, makailang batch din sila ng ano, kasi bihira lang tayo nagpapalit guys ng walis tambo o walis tingting ano. So mahihirapan sila magbenta house to house or door to door. So yun, kapag ka nakadaan sila sa tindahan, talagang binibili ko kasi kawawa. Pero kapag kayong ganon, yung humihingi lang ng pera, nasa ano lang, naghihintay,
hindi ako approve. Kasi masasanay guys, hanggang lumaki masasanay na binibigyan lang ng pera na hindi kailangan paghirap. Ayan guys, merong dakop. Huwag kang lumingon. Huwag kang makikipag eye contact sa kanila. Tatawa talaga ako sa mga driver ng motor. Humahabol ito sila guys. Naghahabulan to sa highway. Kapag tatakas ka, hahabulin ka talaga nito. Ayan, right now may tinitikitan. Wala, meron ng helmet. Siguro walang lisensya or expired yung ano ng motor. Dati nung nagmomotor ako guys, takot din ako ganyan mag-drive. Kapag may mga pulis, takot ako dumaan. Kasi kahit parang sa sarili mo wala kang laps, parang pagdating sa kanila meron kang penalty. Hindi naman lahat no, pero minsan may mga ganong instances, may mga ganong pangyayari na kahit wala namang penalty, nagkaka-penalty. Kahit wala namang violation, magkaroon ng violation. Hindi natin maiiwasan yan, makaka-encounter talaga tayo ng mga ganyan. Kati-kati talaga. 185 yung itlog oh. Small 185. Yung itlog guys, yung binebenta ko XL lang talaga. Kasi nagtry ako benta ng small at saka medium. Nasisiraan ako ng itlog kasi daw maliliit. Syempre pag maliit yung binili mo, maliit yung presyo. Kapag malaki, malaki din yung presyo. So doon ako nag-stick talaga sa XL size. Hindi na ako lumipat ng ibang size. Parang yung XL yung naging standard size ng itlog. Kasi tamang-tama lang talaga yung laki niya. Yung large kasi ngayon guys, parang maliit na tingnan. So okay lang naman sa kanila. Kasi sa iba, 285 yung XL na itlog. Sa amin, 275. So kahit pa paano, nabibilihan din yung itlog namin. Daming motorista. Nabawasan yung benta natin sa Okay guys. Pabayaran natin kay George, kay Freebie. Daming 50s. So sa pa 50-50 na ukay-ukay guys, doon sa labas ng GJA, nakaipon sila doon ng 2,340. Walang renta kay Madam 10G guys. Pandagdag display lang doon sa labas. So maglalagay na naman ako. Maglalagay ako ng mga bagong dress bukas. Balik ako 100. Yung sa labas ng tindahan guys, talagang 100 pesos lang yung mga benta doon. Kaso nag-sale ako last week, nag-sale ako 50 pesos lahat. Kaya naka 2-3 pa. Naka 2-3 pa ng benta. So medyo konti na lang yung stocks doon. Bakante na yung hanger area. So napalitan bukas. May pickleball pala doon sa likod. Meron pala soccer field.
kaninang umaga guys, nakapag-lipstick ako. Ngayon, hindi na ako pwede mag-reapply. Kasi kapag ka nag-reapply ako, magdadry lang siya na magdadry. So, naghahanap ako ng bagong lip tint. Siguro bibili ako ng Nivea yung may color tint or Vaseline na may color tint na. Para at the same time, nagmo-moisturize siya ng may kulay. Gusto ko na magpaayos ng buhok. Gusto ko magpaayos ng buhok na bagay sa akin. Ang hirap i-achieve. Gusto kong magpakulay ng buhok. Pero yung iniisip ko kasi guys, napakainit sa tindahan guys. Okay lang sana kung air conditioned yung trabaho natin. Nasa alikabok tayo, tapos nasa mainit tayo. Hindi ko talaga, parang hindi ko kakayanin na magwagwag ng buhok. Meron palang okay supplier dito. Meron okay supplier dito guys. No, kasi sa Manila pa ako mo-order. Pero dito sa Jensen, meron naman nagbebenta. Kaso lang, yung mga stocks nila, hindi ko talaga bet. Kahit same code sila, hindi ko talaga bet guys. Kasi alam nyo, yung mga stock dito, minsan matagal maubos. Napag-iiwanan na ng yung trend ng laman ng dress, laman ng bail nila, napag-iiwanan na sa trend, sa mga trending dresses, no. So yung ino-orderan ko sa Manila, talagang nakikita mo talaga, nasa sold out talaga yung stocks niya kasi minsan lang lumalabas yung code na yon, ganun. So pabago-bago talaga yung stocks niya. Kaya doon ako bumibili kahit na matagalan, kahit na 2 weeks or 1 week yung waiting ko. Okay lang kasi satisfied naman ako sa resulta ng pag-open ng bail. So mamaya guys, mag-o-open ako ng bail. Abangan nyo para makita nyo yung teaser ng ating dresses. Alam nyo kung bakit dress, pero gusto ko sana magbenta ng jogger pants, pero naghahanap ako ng baka kasi hindi maganda, na natatakot ako magsugal sa bagong bail. Hindi kasi lahat ng bail sa supplier na pinagkukunan masasabi mong pare-pareho yung laman or pare-pareho yung quality, like magaganda talaga. Depende kasi yun sa lakas ng item. So kung malakas yung item katulad ng dress, malakas siyang ibenta, malakas yung pagpacking nila, sige-sige yung pagpapalit ng stocks, masasabi mo talagang nasa trend yung makukuha mong mga dress. Pero kapag yung ibang items kasi napag-iiwan, hindi maganda yung laman. Oo, dito sa sasakyan ni Vin Diesel, oh. Choy! Napag-iiwanan yung style. Kaya natatakot ako magsugal, pero I wanna try. Kasi yung sales ko last ukay, inubos ko sa pagbili ulit ng bagong stock. So, ibebenta ko na muna to and then bibili ng bagong mag-try siguro ako ng jogger pants. Kapag hindi naman naubos doon, benta ko na lang doon ulit sa Minimart. So, ayan, we're here at 1111 Consumer Goods. Ayan, so dito lang tayo sa Damuhan mag-park. Kalat ng labas ng tindahan. Basurahan. Bakit may tawag tayo magkuha ng stuff. Ayan, so that's it for today guys. Bye bye. Mwah.